DZMM Balita Ngayon. Abiso sa mga motorista, may inaasahang taas presyo sa produktong petrolyo sa darating na Martes, Hunyo 10 ayon sa industry estimates. Maglalaro sa 80 sentimos hanggang piso ang madaragdag sa kada litro ng diesel hanggang 60 sentimos naman sa bawat litro ng gasolina. Habang ang kerosene maglalaro sa 30 hanggang 50 sentimos ang itataas kada litro. Ang paggalaw ng presyo ay bunsod ng pagtaas ng halaga ng langis sa pandaigdigang merkado. Inaasahan ang opisyal na anunsyo mula sa Department of Energy at mga kumpanya ng langis sa mga susunod na araw. Kaya magpakarga na kapamilya bago ang taas presyo para makatipid. Bilang bahagi naman ng kampanya ng Bureau of Customs o BOC para protektahan ang mga OFW laban sa mapanlinlang na freight forwarders, ayon sa BOC dapat pumili ng lehitimong freight forwarder basta hindi ng reviews at feedback. Siguraduhin ding rehistrado at accredited sila ng DTI-FTEB. Iwasan ng sobrang murang singil dahil maaaring ito ay modus. Mahalaga ring itabi ang resibo, larawan at listahan ng laman ng kahon bilang ebidensya. Alamin ang container number, bill of lading o ang legal documents sa shipping at ang port of destination para mamonitor ang padala. Para sa mga katanungan, tumawag lang sa BOC hotline o mag-email sa boc.cares@customs.gov.ph. Para po sa iba pang balitang kumpirmado sigurado, manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube. Ako po si Pamela Vasquez. DZMM Balita Ngayon. Handa ka na ba sa pagtama ng anumang trahedya at sakuna? Alam mo ba ang mga dapat gawin sa pagtama ng kalamidad at disgrasya? Bigyo, baha, sunog, bagyo at iba pang banta. Ligtas dapat ang sarili at pamilya. Ang magbibigay ng makabuluhang kaalaman para ang lahat ay ligtas dapat. Dapat handa, dapat ligtas. Ligtas dapat. Sa DZMM. Magandang tanghali po mga kapamilya. Welcome po sa Ligtas Dapat, ang inyo pong programa magbibigay sa inyo ng mga kaalaman at impormasyon para sa ating kaligtasan sa anumang panganib at sakuna. It's Saturday, June 7, 2025. Alam nyo po, papunta dito sa opisina medyo makulimlim at yung ulan po niya ay hindi siya ambon patak, yung parang matipid na patak. Parang yung dishwashing liquid na tinitipid mo. Ayun, ganun po yung itsura. First time ko po sa Ligtas Dapat na may background po tayo sa ating likuran. So, thank you. Ayan, may gumagalaw sa likod natin. But, yun, pag-uusapan natin po ngayong hapon, ngayong tanghali, ay, syempre, meron tayong binabantayang sama ng panahon. Mamaya, i-discuss natin kung ano ang pwedeng mangyari sa binabantayang low pressure area at sa kung paano ito makikipag-collab sa habagat na magpaulan din. At ngayon pong panahon po ng tag-ulan, tag-bagyo, syempre may mga nangyayaring aksidente, no? Isa po dyan, of course, ay itong yung nakukuryente dahil siguro pag may high tide or pag may baha. Halimbawa, nitong nakaraang mga linggo, no, may mga namatay po, I think, sa Abra at dito rin po sa may bahagi ng, if I'm not mistaken, sa may Calabarzon or Metro Manila. Meron din pong nakuryente dahil nga may live wire na tumama sa, kung hindi man baha ay siguro ay yung high tide nga. Last year din po sa bagyong Karina, I think may namatay sa may bahagi ng Tondo dahil nga mataas yung tubig tapos parang may live wire, hindi nababa yung main switch sa may barangay kaya may nasawi po na I think binata. So yun, paano ba natin maiiwasan yung mga yan? And also, ano pa yung mga paghahanda? Kasi kulang yung last episodes natin, no? Parang yung oras para i-discuss yung mga paghahanda ng iba't ibang LGUs, let's say ng Metro Manila,
para nga sa na panahon po ng tag-ulan at pagpasok ng mga bagyo. Kaya mga kapanayan po natin sa ating talakayan ngayong hapon, ang presidente po ng Metro Manila Council, si Mayor Zamora ng San Juan, ang isang opisyal po mula sa Provincial Disaster Office ng Ilocos Norte at ng Surigao del Norte, at isa pong electrical engineer para tayo ay bigyan ng tips kung paano ba mapapanatiling ligtas yung ating mga bahay siguro at pamayanan, no? Laban sa banta ng pagkukuryente kapag may panahon na may mga bagyo na or may mga pagbaha. Kaya kung meron po kayong mga mensahe, katanungan, suggestion, gusto niyo makisama sa ating diskusyon, pwede kayong of course mag-message sa ating Viber number 0919-278-3000. Again, that's 0919-278-3000. Siyempre, meron po tayong Facebook Live, meron din tayong YouTube live stream. Hanapin lang po ang DZMM Teleradyo sa parehong Facebook at sa YouTube. Bago tayo magtuloy-tuloy, of course, ang ating weather update dahil meron tayong binabantayang sama ng panahon. Yan po, huli pong namataan yung LPA sa may silangan ng Virac, Catanduanes. So, nasa silangan po ng Bicol, nakatambay ngayon yung LPA. Pero, nakikipag-collab ngayong LPA sa habagat, kaya maulan po itong Central at Southern Luzon. So, kasama dyan ang Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, some parts ng Bicol, Mimaropa. Ito pong western parts ng Visayas, Mindanao. So, Panay, Guimaras, Negros, Zamboanga Peninsula at itong Sulu Archipelago. May mga pagulan ding aasahan ngayong weekend sa ibang bahagi pa ng Visayas at Mindanao. At pwede rin po paghapon may ulan dyan sa may Ilocos, Cordillera at sa Cagayan Valley. Ano po mangyayari, Tito Ariel, dyan sa LPA na yan? Alam nyo po ay sabi ng Pag-asa, in the next 24 hours ay moderate, katamtaman yung tsansa na ito ay maging isang bagyo. So kung hindi po yan mangyari bukas Sunday, ay pwedeng next week na yan maging isang ganap na bagyo. Yan po ang magiging kauna-unahang bagyo ngayong taon sa Pilipinas sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Natawagin po yan sa pangalan na Auring. Trivia lang, no? Alam nyo ba yung Auring? Ang kauna-unahang pangalan ng bagyo sa Pilipinas noong 1963. At kahit po nagpalit na ng pangalan yung mga bagyo noong 2001, ay nakatawid po yung pangalang Auring. So, Auring lang po ang pangalang Sakalam. Anyways, yung ating potential na bagyong Auring po ay hindi naman nakikita, sabi ng Pag-asa, na tatama sa lupa, bagkus ito po ay kikilos pa north-northwest. So, hindi